God so loved the world, He gave us His only Son, Jesus Christ, the Savior, His most precious one. He has sent us this message of love and sent those who hear to bring the message to everyone in a voice loud and clear. Let us tell the world of His love, the greatest love the world has known. Search the world for those who have walked astray and lead them home. Fill the world darkest corner with His light from up above. Walk every step, every mile, every room, and tell the world of His love. Tell the world of His love, the greatest love the world has known. Search the world for those who was long astray and lead them home. Fill the world's darkest corner with His light from above. Walk every step, every mile, every room, and tell the world of His love. Tell the world of His love. Ang awiting Tell the World of His Love. Ang Diyos sinabi ho niya na ipahayag natin, ipamalita natin doon po sa Great Commission sa huling bahagi ng mga Marcos, Lucas, Juan at Mateo, at na tayong mga nagpaalagad kay Kristo, tinanggap siya bilang Panginoon at tagapagligtas din natin, ay tayo ay maging example. Una, at kasi mahirap naman tayong mangaral, mahirap naman tayong magturo ng tungkol sa Diyos kung kademonyohan naman na nakikita sa atin, di ba? So, unahin nating ayusin yung ating relasyon. Ang Diyos ay nakakarelasyon, hindi yan basta ritual o pagbabasa lang ng Biblia o isinasa puso daw, hindi ganun. Kung hindi mo maisa puso, di wala. Ang Diyos ay through the Holy Spirit nananahan tumitira sa katawan ng mga tao, at siyang gumagabay, nagdidikta, nangungusap, hindi man nagsasalitang literal na naririnig ng tao o naririnig mo, pero merong audible voice inside of you na pinapagawa ka ng mga bagay na gusto niya, at alam mo hindi ka nag-iisip kundi siya. Kaya ipinangako ang Holy Spirit na antayin niyo pag-akit ko ng langit. Talagang yan yung banal na Espiritu Santo. Magkakaroon ng fullness ng Holy Spirit talaga sa huling araw, at bababaan niya kahit yung mga bata, talagang mananahan din. Kaya mahalaga din na yung malilinis na puso ay tunay na sumusunod, tunay na nagsisiraw. Sabi doon sa Acts chapter 2, sabi ni Pedro na ang talagang pananahanan ng Holy Spirit, yung tunay na nagsisisi, tunay na tumatalikod sa kasalanan, tunay na nagpapatotoo, na handang magpatotoo at mabautismo sa tubig bilang kapahayagan sa lahat ng tao na sila ay patay na sa dati nilang pagkatao at naglilingkod na lang sila kay Kristo. Siyempre kasama doon yung pagtupad sa kalooban ng Ama sa Langit, yung pag-aakay, pagiging patotoo, pagiging asin at ilaw. Ang dami ho niyan, hindi ka na dapat maging masama, hindi ka na dapat dilim. Ikaw ay
tunay na magtutuwid ng kasalanang ginawa mo o ginagawa mo, kinakailangan yan ay mawawala na, tatalikuran na ho yan, hindi yan hinahawakan pa rin matapos magsisi, hawak-hawak mo dahil nagsisi ka na pinatawad. No, kinakailangan mong patunayan mong iniwan mo na yung kasalanan, hindi mo na itutuloy ang karumal-dumal o immorality na ayaw ng Diyos dahil hindi ka bababaan talaga ng Holy Spirit. Okay, so magiging ritual lamang yung iyong sa buhay ng mga nababasa mo sa Biblia. Hindi yan mananahan sa iyo ang Diyos. Ang templo niya ang katawan natin ng Holy Spirit, kaya ganun ho yun. Kaya maraming tao nabubuhay na walang Holy Spirit, walang Diyos na gumagabay, pilingero lang. Sabi nila meron na sila pero wala. Makikita mo sa buhay, sabi ni Kristo, yung bunga ng Espiritong tunay, yung katuwiran, makikita nyo yung kabanalan, ipaglayo sa kasalanan. Hindi man sila perfect pero going perfection sila, at sila ay nagpapalago, nagpapaakay. Hindi yan yung mga hindi nagpapalago. Tatak na sa isip nila ang pagsunod na sa Diyos, hindi nang sundin na sarili nila o ang dyablo. So yung sabi ng Panginoon nasa John 3:16 na gayon na lamang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sino man ang sumampalataya, open to all, sino man sumampalataya ay hindi mapapahamak kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So at sinabi sa John 1:12, sino man tumanggap kay Kristo, binibigyan karapatan bilang anak ng Diyos. John 14:6, ako ang daan, katotohanan, buhay, walang makaparoon sa Ama kundi sa pamamagitan ko, sabi ni Kristo. Kaya walang binigay na pangalan sa silong ng langit na sukat ikaligtas ng tao, kundi ang pangalan ni Hesus Kristo. Okay? Acts 4:12 ba yun? Okay? So kaya dapat ang Diyos, inaalok niya ang tao ng isang relasyon, ng isang buhay na John 10:10, ako ay naparito upang kayo magkaroon ng buhay na puno. Yung ibig sabihin sagana sa presensya ng Diyos, sa pagmamahal niya, paggabay niya, dahil makapangyarihan ng Diyos, mayaman ng Diyos, He is going to provide for your needs. Hindi po yung kaya mo tatanggapin siya, gusto mo mag-alam milyonaryo, maging sikat sa kamunduhan, sa bayan ninyo, sa mga kabats ninyo, hindi yun. Ang gusto niya, ang ikaw ay mahayag si Kristo sa buhay mo, yung katuwiran at kabanalan at yung pagliligtas na dapat na gusto ng Diyos sa mga taong kaibigan, mga taong wala pang Diyos, nabubuhay sa kasalanan, mga taong walang relasyon sa Diyos. So gusto ng Diyos na pangunahan ng tao at upang maging ganap, puno at maayos, puno ang kanilang buhay. Hindi yung kumbaga tupa na patabaing baboy sila, kundi hanggat magka-high blood, kung hanggang mamali na sila. Kundi yung parang may batisan ka na para kang tupa na nabubuhay o isang puno na nabubuhay sa isang batisan, sumasagana, namumunga ka ayon sa nais ng Diyos. Hindi yung mag-alam milyonaryo ka, so, tapos nagkukurap ka pa, nagnanakaw pa kayong pamilya niya sa gobyerno, tapos ikaw nagnanakaw ka ng lupa na hindi iyo, tapos sasabihin mo galing sa Diyos. Hindi galing sa Diyos yun, sa dyablo. Yung mga ganyang nakawan, yung mga ganyang inaalok ng dyablo sa mga tao, parang si Jesus inalok ng dyablo. So ng katanyagang karangyang kapangyarihan, sambahin lang ang dyablo, pero sabi ni Kristo, Diyos ang sasambahin mo, lumayas ka Satanas. Okay? Kaya ang Diyos, inaalok naman niya ng puno na buhay na pinangungunahan niya. Ay alam ng Diyos yung plano niya, sabi nga niya sa Jeremiah 29, I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and future. Wala na ba sinasabi niya na pa-prosper? Ibig sabihin malago ka. Yung ikaw ay hindi yung malago ka, yung mayaman, may mansyon ka, marami ka sasakyan na latest, sikat ang mga damit mo, alahas mo hanggang ilong, hanggang sakong mo, hanggang kwintas mo, hanggang singsing mo, kikislapan. Hindi ka gaganuin ng Diyos. Dahil kontra yan sa plano ng Diyos na huwag kayong mag-ipon ng kayamanan sa lupa. Doon kayo mag-ipon ng kayamanan sa langit. Dito, panay makamundo iniisip ng tao, kaya lang sila magsisimba, kaya lang sila tatanggap kay Kristo. Dahil may John 10:10 pangako niya, buhay na abundant life, yung materialistic ka pala yun. Spiritual na abundant life ang binibigay ng Diyos.
Pero bihira nga ang Diyos magpayaman ng mga anak niya dahil natutukso, nalalayo sa pananampalataya. Ang daming ganyan tayong kilala na nawala na sa mundo. Kasi nasira yung gawain ng Diyos, nasira yung pangalan ng Diyos sa buhay nila. Maraming tumatalikod, yung nakasama din ni Pablo, iniwan din siya, naging makamundo. Ayaw ng Diyos na maging makamundo tayo, kundi maka-Diyos, sundin ang pinagagawa niya. Ha? Kaya nga sabi, ang maliligtas yung gumagawa ng kalooban ng Diyos, hindi yung ritual na pagsunod, no? Hindi yung mga fake na pagsunod, hindi yung paglayo sa kasalanan. Kaya yung tunay na paglayo sa kasalanan, yun ang hinahanap ng Diyos, at pagsunod sa lahat ng nais niya. Obedience is better than sacrifice, sabi niya. Kaya minsan may ginagawa tayo na ayaw ng Diyos, isasabi natin yun ang gusto ng Diyos. Hindi, sumunod ka sa lahat. Pag wag na yan, immoral, wag na yan, pag nanakaw, wag na yan, wag ka na mag-corrupt bilang government official, wag na, akayin mo na anak mo, akayin na, babaan ka ng espiritu, sige, nasain mo iyon, magpalago ka, wag mong hanapin yung baluktot ng mga ngaral, o wag yung mga kalakalang salita ng Diyos sumahalay, wag, layo ka sa mga taong mga ganyan, hanapin mo yung mga kaluluwang gustong maligtas, pero ayaw, hayaan mo na, pagpagan mo na ng sandalyas kapag talagang masasayang lang yung panahon at salita ng Diyos. Yung mga ganun, yun talagang atupagin mo yung pinagagawa ng Diyos. Pagiging mabuting magulang, mabuti sa community, hindi maging sikat sa katanyagan, sikat sa kabat, sa classmates, sa probinsya, hindi yun. Kundi maging, kala nila kailangan mayaman ako para maipakilala ko ang Diyos. Baka nga makilala nila yung diablo sa buhay mo dahil sa pagnanakaw mo, pagkukurap mo. Hindi yung, kaya maraming iba naghangad, nawasak ang pamilya, nag-abroad, di ba? Kalooban ba ng Diyos? Hindi. Dapat magsama kayo, magtulungan kayo mag-asawa para sa anak. Hindi yung naiwanan ng anak, naging adik o nawalan ng katuwang, wala nagpagagabay o naiwan sa kung sino-sino sa mga kamag-anak, hindi rin nagabayan. Kaya minsan ng tao kung mangarap, todo-todo, taliwas na sa kalooban ng Diyos. Hindi, pakailangan naman, iyon naman ay para din sa anak ko. Anak-anak ka, tapos gusto mong akayin sa mauluwag na buhay, sa makamundong buhay. Tinanong mo ba yung anak mo kung gusto ba nila na watak-watak kayo, magtatrabaho? Merong iba naging okay, pero ang problema hindi na naituro sa anak yung tamang relasyon. Iba-ibang relihiyon nila. Hindi, pare-pareho lang naman yan. Hindi may aral si Kristo, may paganong turo, merong dagdag bawas sa aral ni Kristo. Ang hanapin niyo yung walang dagdag bawas. Yung nakakapagturo ng relasyon sa Diyos, hindi yung ritual na pag-aboy simba lang. Hindi yun. Tunay na may Diyos ka, alam mo yan. Alam mong may Diyos na nananahan sa iyo. Alam mong karelasyon mo ang Diyos. Alam mo ginagabayan ka ng Diyos. Hindi ka man mayaman. Kaya may nais ng Diyos na ipamuhay natin sa mundo. May nais siya na pulasin ng buhay na matuwid, banal, paglayo sa kasalanan, pagpapatotoo, pagiging asin at ilaw, pag-aakay ng mga naligaw, mga natisod, bibig niya para magbabala, bibig niya para magbigay ng parusa, bibig niya para magpatotoo, bibig niya para magmahal, no? Bibig niya para labanan yung gawa ng diablo. Ganun yun. So example, ambassador ni Kristo. Ano nila malalaman yung pagmamahal ni Kristo na may Diyos na talagang pwede nilang malapitan pagkaroon sila ng mga problema na dulot ng kaaway o dulot ng kahinaan nila, paano sila mapapalakas, paano nila malalapitan yung Diyos. Kaya inaalok ng Diyos ng sarili niya sa pamamagitan ng kanyang mga taga-akay na taga-balita, na mabuting balita sa mga taong walang Diyos. So, yung mga tao na paano sila lalago, paano sila makakawala sa kasalanan, o paano sila makakatalikod ng tuluyan, paano sila maaakay ang pamilya nila, paano sila makakapunta ng langit, paano nila makaka-experience yung kasakasama nila ang Diyos sa lahat ng oras, minuto, paano nila matutupad ang nais ng Diyos na lumikha sa kanila, paano magkakaroon ng tunay na kapayapaan, kagalakan, katagumpayan sa buhay na ito, na hindi matatagpuan sa anumang yaman, katanyagan, karangyaan, kapangyarihan, kundi matatagpuan lamang sa Diyos na lumikha sa tao, na kailangan maibalik ang relasyon sa Diyos.
doon lang, yun ang inaalok ng Diyos. Pakikasama, pananahan, through the Holy Spirit sa panahon ngayon, dahil wala naman na si Kristo, hindi na siya muling bababa dito bilang isang tao. Kaya nag-aalok ang Diyos ng kaligtasan para pumanaw man tayo sa mundong ito at tayo ay pupunta sa langit na inihanda niya, kasi may impyerno para sa hindi ligtas at hindi susunod. Kaya nag-aalok talaga ang Diyos ng paggabay, pagmamahal, na nag-aalok siya ng pakikisama, parang pakikibarkada sa tao, may balik yung relasyon. Kaya kailangan may magtuturo sa tao, kailangan yung magtuturo mabuting patutuurin. Nasa kanya talaga ang Espiritu ng Diyos, talagang nakikita ang pagiging hindi makamundo, ang tunay na pagsunod sa kanya. Sumunod ang sumunod, yung ayaw diwag. Hindi rin naman mapipilit ng Diyos yung mga kambing at hindi naman tupa. Yung tupa lang ang hinahangad ng Diyos na kakaunti na maligtas pa, na sila yung makikinig, sila yung handa talagang sumunod sa Diyos, sila yung handang paggamit sa Diyos, sila yung handang bumalik sa Diyos, sila yung handang magbago, handang magpatuto, sila yun. So, yun ang hinahanap pa. Kunti lang mga maliligtas, hindi naman lahat dadaan sa makipot na landas sa nais ng Diyos, kundi yung iba gusto nila maluwang, walang sita-sita, walang pagbabago, walang paglayo sa kasalanan, walang pagsunod sa Diyos. Gusto nila sundin ng Diyos ang sarili nila at saka yung diablo. Sa Diyos ayaw niya ng ganon. Ang gusto niya tunay na pagsunod, tunay na pagsamba, tunay na pagpapasakop. The whole duty of a man is to fear God and follow His commandments. Yan ang gusto niya. Nilikha niya tayo naglabag na nga si Satanas, si Lucifer sa langit. 'Di ba? May free will yun. Si Eva at Adan, ganun din, may free will. Sila rin ang nasunod sa gusto nila. Hindi ginagawang robot ng Diyos ang tao. Bahala silang sumunod kung maniniwala sa Diyos. Pero kung ayaw nila, hindi kaparunsahan, impyerno. Ganun lang naman yun Kung talaga namang susunod siya sa lahat ng tuntunin ng Diyos, di maganda. Okay, yung susunod sa katuwirang kabanalan, sa lahat ng utos ng Diyos, di maganda. Alok lang naman yun hindi naman sapilitan yun pero may mga tagapagsalita ang Diyos, merong naghahanap ng Diyos na magagamit niya, na isa-send niya na magiging tagapagbalita niya sa mundo. Hindi lang naman yung may mga sa panahon ngayon, hindi naman kami ang meron kami mangangaral. Ikaw, paano mo ipatututo sa anak mo ang Diyos mo? Paano mo ipatututo sa kaibigan, sa classmate mo? O hindi kailangan mo pa bang ipakilala yan sa mangangaral nyo? Diba? Ikaw ang representative ni Kristo sa trabaho, hindi naman makapupunta din yung mangangaral nyo. Diba? Kaya ikaw ang talagang patutuo, asin at ilaw ka nga Okay, kaya kailangan maging handa ang mga anak ng Diyos na magpatutuo, mag-alagad, maging asin at ilaw ng mundo. Tell the word ng love ng Lord, na mahal ng Diyos ang tao, may magandang plano sa tao, gusto rin niyang dalhin sa langit, gusto niyang tinuin, gusto niyang lumayo sa kasalanan, gusto niyang maging instrumento ito ng Diyos habang nasa lupa pa. So, yan, tayo tagapagpalaganap lamang ng pagmamahal ng plano ng Diyos sa mundo. God bless you.